Gusto mo bang marinig ang kwento ng unang serial killer ng Thailand? Mayroon ang yuki na Jack the Ripper. May sariling kwento ang Thailand at ipinaalala ito sa atin ng Wat Sut Hat. Ito ay kwento tungkol sa isang monghe na nanirahan dyan at kalaunan ay naging isang tanyag na serial killer. Ang kanyang kwento ay naitala bilang tungkol sa unang serial killer sa Thailand dahil sa dami ng biktima at sa brutal na paraan ng pagtatago niya sa mga bangkay. Siya ay tinukoy bilang Bonpeng Heblek o Bonpeng, ang dibdib na bakal. Narito ang kanyang kwento. Isang daang taon na ang nakalipas, isang mapayapang hapon, may ilang lokal na nanirahan malapit sa ilog Chao Phraya sa probinsya ng Nonthaburi ang nangingisda gaya na nakasanayan. Napansin nila ang isang bagay na inanod malapit sa pantalan ng templo at sinuri nila itong mabuti. Nakita nila na ito ay isang malaking dibdib na bakal or iron chest. Ang pinagmula ng dibdib ay kahinahinala. Ngunit nag-usisa ang mga tao kung ano ang nasa loob dahil mukhang mamahalin ito. Ang uri na karaniwang ginagamit ng mayayaman upang paglagyan ng mahalagang bagay. Inakala nilang may kayamanan sa loob kaya't agad nila itong binuksan. Malayo sa kayamanan ang nakita nila sa loob ng dibdib. Ang tanging laman nito ay nagbigay ng matinding gulat sa mga tao. Ito ay ang patay na katawan ng isang hindi kilalang dalaga. Agad nilang tinawag ang pulis. Sa paunang autopsy sa Jane Doe, nalaman ng pulis na siya ay binalutan ng kulambo at sinakal hanggang mamatay. At may mga ladrilyo or brick sa loob ng dibdib upang pabigatin ito at lumubog sa ilog. Sa panahong iyon, bagamat seryosong krimen ang pagpatay na ito, napakahirap para sa pulisya na tukuyin kung sino ang pumatay. Nagdesisyon ang hepe ng pulisya na ilagay ang impormasyon ng bangkay sa isang newsletter. Umaasang may pamilyang naghahanap sa kanilang nawawalang anak na makipag-ugnayan. Kinabukasan, nalutas ang misteryo. Isang ina na ilang araw nang nawawala ang kanyang anak ang dumating sa istasyon ng pulisya at nagkumpirma na ang Jane Doe ay ang kanyang anak na si Prick, 20 taong gulang at kasal sa isang mayamang lalaki. Sinabi ng ina na nakatanggap si Prick ng sulat mula sa isang lalaki na nanghiram ng gintong kwenta sa kanya at gusto itong isauli. Umalis si Prick upang makipagkita sa lalaki, ngunit hindi na nakabalik. Naniniwala ang kanyang ina na ang lalaking sinubukang makita niya ay si Bonpeng. Bagamat kasal ang kanyang anak, pinabayaan siya ng asawa nito, kaya nagkaroon siya ng relasyon kay Bonpeng at dahil dito ay naging pangunahing suspek siya. Dahil sa sistimonya na ito, si Bonpeng ang tinutukan. Nagpapatuloy ang investigasyon ngunit wala pa ring matibay na ebidensya upang patunayan na si Bonpeng ang tunay na mamamatay tao hanggang sa nagpakita ang isang saksi. Siya ay isang nagmamaneho ng rickshaw or kalisa na kinontrata upang itapon ang dibdib na bakal sa ilog. Tiyak na siya ay isang mahalagang saksi sa investigasyong kriminal. Bumaling ang guide. Nung una kong narinig ang tungkol kay Bonpeng, marami akong tanong. Sino si Bonpeng? Bakit niya ginawa ang gayong karumal-dumal na bagay? Dahil dito, naghanap ako ng mas maraming impormasyon at ang nalaman ko tungkol sa kanyang pinagmulan ay nagulat sa akin. Si Bonpeng ay ipinanganak sa isang liblib na nayon malapit sa kanal sa lugar na bahagi na ngayon ng probinsya ng Nakhon Phanom. Siya ay kalahating Thai Isaan at kalahating Chinese. Lumipat siya sa Bangkor Pon sa Bangkok noong siya ay 5 taong gulang. Ayon sa ilang mapagkukunan, siya ay ulila na lumipat sa Bangkok at inampon ng isang matandang mag-asawa. Siya ay pinalaki bilang kanilang apo. Nang siya ay maging teenager, siya ay napakagwapo, kaakit-akit at mahusay magsalita. Siya ay napakakisig na lalaki at maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Sa kabila ng kanyang hitsura,
may masama rin siyang pag-uugali. Siya ay tamad at hindi nagtatrabaho. Hindi man lang niya tinutulungan ang kanyang mga lolo't lola. Hindi siya interesado sa nagpatatrabaho gaya ng mga tao, ngunit mas interesado siya sa itim na mahika or black magic, ang pamahiin at sining ng paggawa ng mga love potion. Nagkaroon siya ng pagkakataong matuto ng itim na mahika mula sa isang matandang tagapaglibing na nakatira sa templo malapit sa kanilang bahay. Matapos niyang matapos ang mga kurso sa itim na mahika, tumanggi ang kanyang mga lolo't lola na patirahin siya. At dahil dito, tutol sila sa pag-aaral niya ng gayong kasamaan na karaniwang ginagamit upang takutin ang mga tao. Dahil dito, lumipat siya sa Banglampo sa sentro ng Bangkok. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang itim na mahika upang kumita. Sa edad na 20, nag-orden siya bilang isang monghe at lumipat sa Wat Siwarat, Konchorn. Nagtagumpay siya bilang monghe. Inakit niya ang mga tao gamit ang kanyang kaakit-akit na hitsura at itim na mahika. Maraming tao ang lumalapit sa kanya, lalo na ang mga babae na gusto siyang gumawa ng anting-anting ng pag-ibig or love spells. Ayon sa ilang mapagkukunan, ang kanyang tirahan sa templo ay laging nagpapatuloy sa mga bisita, tagasunod at lalo na sa mga babae, partikular sa gabi. Dahil iginagalang siya ng mga tagasunod, pinahintulutan siyang kumita habang naka-orden. Ayon sa ilan, nakikipagtalik pa nga siya sa mga babae bilang bahagi ng kanyang itim na ritual ng mahika. Ang pakikipagtalik habang naka-orden ay ang pinakamagbigat na paglabag sa mga patakaran ng monghe. Hindi nagtagal at natuklasan ang kanyang masamang pag-uugali. Sa huli, nadiskubre ng abot or puno ng templo ang masasamang ritual at pinaalis siya sa templo. Matapos siyang mapaalis, bumalik si Bonpeng sa sentro ng Bangkok at pinili niya ang Wat Sut Hat, ang templo na may magandang reputasyon at lokasyon, bilang kanyang magiging base sa simula. Ayaw siya ng abot ng Wat Sut Hat dahil alam din nito ang kanyang masamang pag-uugali noon. Ngunit nanumpa at nangako si Bonpeng na magbabago siya at mananatili sa tamang landas na nararapat sa lahat ng monghe. Sa huli, pinayagan siya ng abot na manirahan doon. Pagkatapos niyang bigyan ng pangalawang pagkakataon, nagsimula siyang gumawa muli ng masasamang bagay at mas malala pa kaysa dati. Nagbukas siya ng kasino sa tirahan ng monghe, nakipagrelasyon sa mga babae at nagpractice pa rin ng itim na mahika, lalo na ang sining ng mga love potion. Si Prick, ang biktima, ay pumasok sa kanyang buhay humihingi ng love potion upang maging interesado muli ang kanyang asawa sa kanya. Ngunit sa huli, naging kasintahan siya ni Bonpeng at nabuntis. At dahil dito, gusto niyang panagutan siya ni Bonpeng. Si Bonpeng naman ay mayroon ng ibang babae na nakatakda niyang pakasalan at hindi niya kayang panagutan si Prick. Ito ang nagtulak sa kanya upang pumatay. Mula sa lahat ng masasamang ugawi na patuloy niyang ginagawa, nalaman din sa huli ng abot ng Wat Sut Hat at nag-utos na tanggalin si Bonpeng sa pagiging monghe. Hindi na siya magiging monghe, ngunit hindi na ito malaking problema para sa kanya dahil mayaman na siya ngayon mula sa kanyang negosyong madilim at nagplano na siyang magpakasal sa ibang babae. Gayunpaman, naaresto si Bonpeng sa kanyang seremonya ng kasal kung saan nabunyag ang katotohanan. Nagkumpisal siya at sinabing hindi si Prick ang tanging biktima. Bago iyon, pinatay niya ang isang jewelry merchant na si Nai Lerm dahil sa ilalita ng interes sa pagitan nila. Inilagay niya ang bangkay ni Nai Lerm sa dibdib na bakal at nilunod din ito sa ilog. Sabi ng ilang tao, pumatay pa siya ng 5 iba pang tao at laging ginagamit ang dibdib na bakal or iron chest upang itago ang mga ito. Karamihan sa mga biktima ay mga babae na naging kanyang mga kasintahan, ngunit kalaunan ay pinatay sa iba't ibang dahilan. Sa huli, hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo or public beheading. Siya ang huling bilanggo na pinugutan ng ulo sa kasaysayan ng Thai.
Matapos siyang mamatay, inilibing ang kanyang katawan sa Wat Pasi malapit sa kanal ng San Siab at nagtayo ang mga lokal ng isang dambana ng espiritu or spirit shrine upang pakalmahin ang kanyang kaluluwa. Umiiral pa rin ngayon ang kanyang dambana ng espiritu sa Wat Pasi. Naniniwala ang mga lokal na sa paglipas ng panahon, nalinis ang kanyang espiritu at nagbago upang maging isang tagapagtanggol. Siya ay tinatawag sa isang mapagkaibigang pangalan na Teo Bonpeng or Uncle Bompeng at iginalang na ng mga lokal na tao. Kaya tuwing gabi na dumadaan ako sa Wat Sut Hat para sa tour na ito, palagi kong nararamdaman na tinitignan tayo ni Bonpeng mula sa isang lugar sa Wat Sut Hat. Nararamdaman mo rin ba? Kung nag-i-enjoy ka sa video na ito, i-click mo na ang subscribe. Tiyak na mas marami pang kapanap-panabik at helpful na content ang mapapanood mo sa channel na ito. Salamat!